Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4401-4410. Kabanata 4401. Nang matanggap ang mga utos na ito, ang mga matatandang naruroon ay natigilan. Miss Zizzle, ano ba talaga ang nangyayari? May nangyari ba? Nagtanong ang ilang matatanda. Malamig na sumagot si Zizzle at sumagot, nilusob ng isang tagalabas ang ating angkan at pumasok sa ating soul pagoda. Nagtayo sila ng isang pormasayon dito. Sabi ni Kamat, tao kaya ito? Nandito ba siya para kay Thea Callahan? Bahagyang umiling ang kanyang ulo, nagpatuloy siya, hindi ito dapat posible. Ito ang ating banal na panig. Paano magkakaroon ng kapangyarihan ang human race na makapasok sa ating teritoryo nang hindi nalalaman ng ating mga powerhouse at nagtayo ng isang pormasayon dito? Hindi ko alam ang tungkol dyan. Kumilos ng mabilis at harapin ito. Ang nanghihimasok ay hindi kapani-pani walang malakas, ngunit kahit sino pa siya, hindi siya dapat payag ang umalis ngayong dumating na siya, muling bilin ni Zizzle. Tanong ni Kamat, dapat ba nating ipaalam kay Sir Yori na bumalik at pangasiwaan ang sitwasyon? Sagot ni Zizzle, I can't even handle this human. Baka wala nang magawa si Sir Yori sa kanila kahit bumalik siya. Sa sandaling iyon, sa loob ng Soul Pagoda, si James ay parehong naiintindihan ang pagbuo ng piitan at pinalalakas ang pormasayon sa labas. Sa isang iglap, natapos niya ang 1,000,000 layer formation. Gumamit siya ng mga sinaunang inscription upang iset up ang pormasayon, kaya halos imposibleng masira ito ng Doom Race sa maikling panahon. Binigyan pa ng kaunting oras, maaari niyang isama si Thea. Sa labas ng mundo, pagsunod sa mga utos ni Zizzle, ang Dooms ay abala lahat. Ang mga mountain formation ng Doom Race ay na-activate lahat. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Zizzle na hindi ito sapat na ligtas. Gusto kong makita kung ano ang ginagawa mo. Nagtayo siya ng isa pang pormasayon sa paligid ng Soul Pagoda, na pinipigilan ang pagtakas. Pagkatapos, buong puso niyang itinoon ang pansin sa pagsira sa mga pormasayon. Gayunpaman, masyadong malalim ang hanay ni James, at hindi pa niya ito nakatagpo noon. Hindi niya ito masira sa maikling panahon, at ang kanyang lakas ay hindi sapat upang tuluyang makabasag ng hanay, novel drama. Hindi niya nagawang basagin ang pormasayon, at patuloy itong nanambalik sa sarili. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang araw. Samantala, si James ay gumugol ng mahabang panahon sa pagbuo ng oras. Sa pamamagitan ng panahong ito ng pag-unawa, kayanan niya. Sa sandaling sinira niya ang pormasayon, inalis niya ang hanay, at sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, ilang mga inscription ang pumasok sa bakal na kulungan. Ang mga paghihigpit ng array sa Holland na bakal ay nawala ng sabay-sabay. Sumilip siya sa piitan at tumingin kay Thea na hingal sa lupa. Tinulungan niya itong tumayo at sinabing, Thea, ihahatid na kita. Inakay niya si Thea palabas ng piitan, iniwan ang Soul Pagoda. Sa labas, nakita niya si Zizzle at ang maraming matatanda ng Dooms. Gayunpaman, hindi siya nakikita ng mga nabubuhay na nilalang ng Doom Race. Nakikita lang nila ang mga ilusyong eksenang iniwan niya. James, bahagyang namutla ang mukha ni Thea, at mahina ang hininga. Na may seryosong ekspresyon, sinabi niya, paano mo magagawa ang panganib para iligtas ako? Kung mabibilong ka rin ng Dooms, wala nang pag-asa at hinaharap para sa human race. Marahang hinawakan ni James ang maputlang mukha nito at pinaniwalaan siya, huwag kang mag-alala. I can safely take you away. Pinaandar niya ang power of the life path para pagalingin si Thea. Bumawi ang kanyang sigla, at ang kanyang maputlang mukha ay muling nagkaroon ng kulay. Ilalabas kita, walang anuman ang Dooms. Walang buhay na nilalang sa Greater Realms ang makakapigil sa akin na umalis. Pagtitiwala. At kitang-kita sa kanyang kilos ang katatagan.
Si James ay hindi nang ahas na iligtas ang sinuman sa nakaraan. Gayunpaman, wala siyang kinatakutan at walang sinuman matapos maranasan ang landas ng Heavenly Awakening at ang Kylum Acme rank. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4402. Nang masira ang Porma Sayon at nailigtas si Thea, nakaramdam ng ginhawa si James. Malaki ang tiwala niya sa sarili niyang lakas at naniniwala siyang may pagkakataon siyang magtagumpay kahit gaano pa karaming powerhouse ang Doomrace. Si James ay may magaspang na pag-unawa sa lakas ng Doomrace. Bagamat marami silang Acmins, ang kanilang pinakamataas na cultivation rank ay nasa peak lang ng Terra Acme rank. Walang mga powerhouse sa Kylum Acme rank, kahit na sa lahat ng Greater Realms. Marahil ay may ilan, ngunit nanatili silang nakatago sa mga anino, na hindi alam ng mundo. Matapos ligtas na maitago si Thea sa kanyang imbakan na kayamanan, lumitaw si James at casual na pinawi ang ilusyon na eksenang naiwan niya. Patuloy na tinangka ni Zizzle na basagin ang Porma Sayon ngunit hindi ito nagawa sa loob ng isang araw. Sa kabila ng pagkakaroon niya ng suporta sa pagbuo ng oras, nanatiling hindi malalampasan ang Porma Sayon ni James. Sa sandaling iyon, nawala ang eksena sa harap nila. Ang tunay na anyo ng Soul Pagoda ay lumitaw sa kanilang mga mata, na may isang estranghero na nagmamaterial sa harapan nila. Nakita ni Zizzle si James, at nakilala rin siya ng iba pang matatanda ng Doomrace. Si James Caden, agad siyang nakilala ni Kamat. Nag-cross ang landas nila at nag-away hindi pa nagtagal. Si James ay talagang isang maalamat na powerhouse ng human race, ngunit may gap pa rin sa kanyang cultivation base kumpara sa top powerhouses of the Greater Realms. Ang mga pagdududa ay lumitaw sa loob ng Kamat. Paano nagawang makalusot ni James sa Doomrace? Novel drama. Ikaw, dumilim ang mukha ni Kamat, at malamig siyang nagsalita, nakalakad ka na sa teritoryo ng langit at tumalon sa impyerno. Kinaway-kaway ni James ang kamay niya at in-deactivate ang formation. Nang mawala ang Porma Sayon, lumitaw ang malaking bilang ng mga bantay ng Doomrace at agad siyang pinalibutan. Nararamdaman niya ang isang malakas na spatial seal formation sa lugar ngunit nanatiling hindi natatakot. With a composed expression, mahinahong nagsalita si James, "I don't fear the Doomrace since I dared to come. Hindi mo dapat manihag ang asawa ko, at hindi mo dapat siya ginamit para banta ako. Makakalusot pa rin ako, kahit na kailangan kong harapin ang panganib." Ngumuso si Kamat. Humakbang siya at humarap kay James sa isang kisap mata. Si James ay malalim na nakulong sa loob ng Doomrace. Desidido siyang magkusa na hulihin si James mismo, ayaw hayaan ang ibang miyembro na nakawin ang kreditong ito. Mabilis na itinaas ni Kamat ang kanyang kamay. Pinilit niyang hawakan ang ulot balikat ni James para mahigpit siyang hawakan sa sandaling humarap ito sa kanya. Nag-iwan si James ng isang after-image at nawala habang ang kamay ni Kamat ay halos tumama sa kanyang balikat, habang si Kamat ay nakahawak lang sa kanyang after-image. Sa susunod na sandali, muling lumitaw si James sa malayo, nakatingin kay Kamat na may kalmadong ekspresyon. Ano ito? Bakas sa mukha ni Kamat ang pagkagulat. Pati ang anino ng anyo ni Zizzle ay may napansin. Ang Blithe Omniscience. Nakalok ang kanyang ethereal pupils kay James sa di kalayuan. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni James, mayroon kang ilang pananaw. Oo, ito ang Blithe Omniscience. Nang matapos siyang magsalita, isang malabong puting halo ang bumungad sa kanya. Ang kanyang kalmadong bloodline ay biglang tumaas, at ang kanyang aura ay lumakas. Sa isang iglap, naabot niya ang huling yugto ng 8th stage ng Omniscience Path. With Omniscience Path, late stage of 8th stage, gulat na bulalas ng malabong anyo ni Zizzle. Hindi ko inaasahan na mabilis kang lumaki. Sa huling pagkakataong lumitaw si James, hindi man lang niya natalo si Kamat at kinailangan niyang gumawa ng palihim na pag-atake upang makahanap ng pagkakataong makatakas. Gayunpaman, naging mas malakas siya sa maikling panahon. Pero, nagbago ang tono ni Zizzle. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4403. Dapat kang manatili sa Doomrace kahit na tumuntong ka sa 9th stage ng Omniscience Path ngayon, sabi ni Zizzle. Nakatingin sa unahan si James sa mahiwagang anino sa kanyang harapan. Matagal na siyang nakapasok sa Doomrace at ilang beses na niyang nakatagpo si Zizzle. Gayunpaman,
hindi niya kailanman nakita ang tunay na lakas nito. May mga hinala siya na maaaring siya ay isang nakatagong powerhouse ng Kylum Acme rank, ngunit ito ay haka-haka lamang at hindi pa nakumpirma. Sa kasalukuyan, sa Greater Realms, walang mga powerhouse sa Kylum Acme rank. Ito ay naging ganito mula nang bumaba ang space race. Si James ay hindi lubos na nakatitiyak tungkol sa totoong cultivation realm ni Zizzle, at ngayon ang perpektong pagkakataon upang subukan ang kanyang cultivation realm. Ang yabang, mahinahong tugon ni James. Kung maaari mo akong panatilihin dito ay depende sa iyong kakayahan. Emph. Isang mahinang ngiti ang pinakawalan ni Zizzle. Sa isang iglap, lumitaw ang kanyang anino sa harapan mismo ni James. Ang kanyang bilis ay hindi kapani-pani walang mabilis, halos madalian. Nalampasan niya ang mga spatial na paghihigpit at nalampasan ang mga hadlang sa oras. Hindi tulad ng Blithe Omniscience, ang kanyang bilis ay isang pagpapakita lamang ng kanyang cultivation realm. Tulad ng para sa Blithe Omniscience, ito ay kumakatawan sa isang mental na katatagan, isang maayos na pagsasanib ng katawan at espiritual na kapangyarihan. Sa sandaling lumitaw si Zizzle, mabilis na inabot ng kanyang ilusyonaryong palad, sinusubukang hawakan si James at hawakan siya sa pwesto. Inactivate ni James ang kapangyarihan ng Omniscience Path at naglunsad ng isang malakas na pag-atake, na sinasalungat ang ilusyon na palad. Boom! Isang napakalaking dagandong ang umalangaw-ngaw sa hangin. Si James ay pilit na itinulak paatras ng isang nakakatakot na kapangyarihan, na naging sanhi ng pagtaas ng kanyang enerhiya sa dugo, at siya ay bumulwak ng isang subo ng dugo. Nakakatakot, nagulat si James. Nalaman niya ang lakas ni Zizzle sa kanilang unang palitan. Kahit na hindi ginagamit ang kanyang Ignis at Chaos Power, ang kapangyarihan ng kanyang Omniscience Path na sinamahan ng kanyang pisikal na lakas ay dapat na maihahambing sa isang late-stage Terra Acme rank powerhouse. Gayunpaman, higit pa rin siya sa mga tuntunin ng lakas. Gayunpaman, hindi ito sapat upang matukoy kung si Zizzle ay isang Kylum Acme rank powerhouse. Nakatagpo si James ng mga powerhouse noong ika-4 na pagsubok sa landas ng Heavenly Awakening, at ang mga kapangyarihang ipinakita nila ay mas malakas kaysa sa ipinakita ni Zizzle sa ngayon. Marahil ay nagpipigil siya at hindi na ilabas ang kanyang buong lakas. Sinamantala ang sandaling ito, umatras si James sa gilid ng porma sayon at nagpakita ng mahabang espada sa kanyang kamay. Tawa siya ng tawa at sinabing, "Hindi katakatakang ikaw ang pinakamisteryosong personal na chambermaid ng pinuno ng angkan ng Doom Race. Nakakatakot talaga ang lakas mo. Wala akong oras makipaglaro sa iyo ngayon, pero magkikita pa tayo." Sa mga salitang ito, na-activate ni James ang kanyang buong kapangyarihan at pilit na tinangka na basagin ang formation barrier ni Zizzle. Boom! Ang strike ng Death Celestial Sword ay tumama sa formation barrier, at sa sandaling iyon, naramdaman ni James ang napakalaking pressure na nagmumula sa formation. Diniinan siya nito ng mariin, na parabang dinudurog siya ng buong mundo. Bumagsak siya ng husto sa lupa, na nabasag ang malalaking bahagi ng mga bundok sa proseso. Nakahiga sa gitna ng mga guho, si James ay nagluwan ng isa pang subo ng dugo. Task, makapangyarihan talaga ang formation ni Zizzle. Natigilan ang mga matatanda ng The Doom Race. Alam lang nila na ang Doom Race ay may personal na chambermaid sa pinuno ng clan, ngunit karamihan sa kanila ay hindi pa siya nakita at hindi alam ang anumang bagay tungkol sa kanyang hitsura o cultivation realm. Ngayon, nasaksihan ang pagkatalo kay James, napagtanto nila ang tunay na takot kay Zizzle. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4404. Nag-set up si Zizzle ng formation para pigilan si James na makatakas. Ang kanyang kahusayan sa mga porma sayon ay higit na nalampasan ni James, ngunit ang kanyang porma sayon ay isang sinaunang magic circle at hindi pamilyar sa kanya, kaya hindi niya ito masira sa maikling panahon. Sinubukan ni James na pumipilit ng isang pambihirang tagumpay ngunit nauwi sa kabiguan. Ang kakilakilabot na presyon sa loob ng porma sayon ay tumama sa kanya tulad ng isang suntok mula sa isang walang kapantay na powerhouse, na iniwan siyang agad na nasugatan. Whoosh! Mula sa mga guho sa di kalayuan, isang figure ang lumipad palabas. Si James iyon. Magulo ang hitsura niya, may bahid ng dugo ang labi, at bagbog na katawan. Nakatayo sa kawalan,
tinitigan niya ang malayong anino at ang maraming elder ng Doom Race, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Sa lahat ng Doom Race, siya ang pinaka nag-aalala at nag-iingat kay Zizzle, isang kinatatakutan sa buong Greater Realms. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makakaharap niya ito habang inililigtas si Thea. Sumuko ka, James, umalangaw mula sa malayo ang boses ni Zizzle. Hindi ka makakatakas, sumuko ka, at baka iligtas ko ang iyong buhay. Kung pipilitin mong lumaban, ito ang lugar kung saan ka matugunan ang iyong wakas. Ha? Walang pag-aalinlang ang sumagot si James, aaminin ko na malakas ka, ngunit kulang ka pa sa pagpatay sa akin. Ayokong gawing guho ang Doom Race. Bitawan mo ang formation, at sasabak tayo sa isang death duel sa Ang Chaotic Void, novel drama. Walang kahirap-hirap umagos ang kanyang mga salita dahil hindi niya akalaing anggat ni Zizzle ang porma sayon. Bueno, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa, tugon ni Zizzle. Sa sumunod na sandali, sa pagkamangha ni James, ang porma sayon na nakapalibot sa kanya ay naglaho, at ang buong protection na mountain formation ng Doom Race ay nawala rin. Naging masigla ang ekspresyon ni James. Hindi ba niya alam na hindi niya ito mapipigilan kung gusto nitong umalis ng hindi sumusunod sa paghihigpit ng porma sayon? Nanatili siyang hindi gumagalaw ng ilang segundo habang nawawala ang mga hadlang. Iniisip niya kung ano ang gustong gawin ni Zizzle. Pagkatapos, sumilay ang isang malabong ngiti sa kanyang mukha. Salamat sa pagpapalam sa akin. Kung sakaling makita mong hindi mabata ang Doom Race, maaari kang sumali sa amin. Nawala si James sa kinatatayuan. Sa kanyang pagkawala, ang anino ni Zizzle ay nawala kasama niya. Sa Chaotic Void sa labas ng Doom Realm, muling nagpakita si James. Agad, isang nagbabantang puwersa na sinamahan ng isang anino ang lumitaw sa kanyang harapan. Siya ay mabilis na naglaho muli matapos maramdaman ang panganib. Boom! Sa Chaotic Void, isang napaka-nakakatakot na pagbabago-bago ng kapangyarihan ang umalangaw-ngaw, napakalaki na kahit na ang malayong Doom Universe ay mararamdaman ito. Itong lalaking ito, walang magawa ang anino sa Chaotic Void. Di nagtagal, bumalik siya sa Doom Race. Miss Zizzle, anong nangyari? Nahuli mo ba siya? Tanong ng ilang matatanda habang siya ay nagpakita. Nakalimutan ko na siya ay nagtataglay ng Blithe Omniscience. Hindi ko siya maaaring panatilihin dito ng walang limitasyon ng pagbuo, paliwanag niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4405. Maikling ipinaliwanag ni Zizzle ang nangyari. Matapos mag-iwan ng isang pangungusap, nawala ang kanyang anino sa paningin ng mga matatanda. Nagpalitan ng tingin ang mga matatanda, pinalaki ang isa't isa. Matagumpay na nakatakas si James mula sa Doom Race. Parang sadyang pinakawalan siya ni Zizzle kaysa sa pagtakas niya. Wala siyang ideya kung bakit siya pinayagan ni Zizzle na umalis. Si James ay nakipagsapalaran sa malayo sa Doom's Universe at pumasok sa isang maliit na mundo na walang nakatira. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag nang maramdaman niyang walang buhay na nilalang ang sumusunod sa kanya. Sa kanyang pagre-relax, bumagsak siya sa lupa at hindi na napigilan ang isang subo ng dugo. Pagkaupo kaagad sa sahig na naka-cross-legged, isinaaktibo niya ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Sabay bitaw ni Thea, "Ayos ka lang ba?" Sa sandaling lumitaw si Thea, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha nang mapansin niya ang mga sugat ni James. Ngumisi si James nang walang pag-aalinlangan at sinabing, "Ano ang posibleng mali?" Talagang nakakatakot si Zizzle. Maaaring nalampasan na niya ang Terra Acme rank at nakapasok sa Kylum Acme rank. Tinansya ni James ang lakas ni Zizzle pagkatapos ng kanilang unang pagtatagpo. Siya ay hindi katugma para sa kanyang kasalukuyang cultivation rank. "I'm sorry for making you trouble," paghingi ng tawad ni Thea, bakas sa mukha niya ang pagsisisi. Tumayo si James at niyakap siya. "Huwag mong sabihin iyan. Ang iyong mga problema ay ang aking mga problema. Hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. At saka, hindi ako maaaring manatili sa labas ng mundo ng matagal. Kailangan kong bumalik sa Doom Race bilang Wyatt. Ano ang susunod nating gagawin?" Medyo natarante si Thea. Bumitaw sa pagkakayakap si James at nakasandal sa lupa, bakas sa mukha ang pagmumuni-muni. Ang mga bagay ay talagang naging mahirap ngayon.
Ang bawat hakbang ay kailangang gawin ng maingat, dahil ang bawat isa ay magkakaroon ng epekto sa kinabukasan ng buong human race. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagtanong siya, kumusta ang takbo sa Primordial Realm? Sumagot si Thea, ang Primordial Realm ay matagal nang nadumihan at hindi na angkop na lugar para sa mga tao upang linangin. Maaari itong iwanan anumang oras. Ang bagong daigdig ay handa na at maaaring magsanib anumang sandali. Naghihintay na lamang tayo ng mga bagay na maayos sa Greater Realms. Matagal nang inihanda ang bagong daigdig. Ito ay magsasama pagdating ng panahon, at ang mga tao ay mangganganak ng isang bagong tinubuang bayan. Kailangan nating palayain si Soren, sabi ni James pagkatapos ng ilang pag-iisip. Akala ko ay hindi na ako magagapi o kahit papaano ay makakalaban ko ang Doom Race at iba't ibang lahi pagkatapos na maabot ang late stage ng Omniscience Path's 8th stage at magkaroon ng paunang pag-unawa sa Blythe Omniscience. Ngayon, hindi ko na kayang harapin si Zizzle. At saka, mayroon sila ng mabigat na tao, hindi kaya nira. Same time na nakinig si Thea, novel drama. Pagpapatuloy ni James, gayunpaman, ngayong nasa kamay na ni Yori ang mga token, hindi ko na makukuha kahit na bumalik ako sa Doom Race bilang Wyatt. Ang plano ko ngayon ay bumalik muna sa Doom Race at tingnan kung makukuha ko ang mga token mula sa kanya. Kapag nakuha ko na sila, pupunta agad ako sa Cloud Race. Okay, tumanggo si Thea at napakamot ng ulo. Sabi niya, mukhang iyon lang ang paraan ngayon. Oh, by the way, tanong ni James, paano na-trap si Soren in the first place? Umiling si Thea at sinabing, hindi ako lubos na sigurado tungkol doon. Bumagsak ang aking kaharian, at nahulog ako sa Acme rank nang matrap si Soren. Nasa closed-door meditation ako para sa cultivation, kaya wala akong masyadong alam sa mga bagay na ito. Naaalala mo pa ba si Zer? Tumingin si James sa kanya. Mukhang nagtataka si Thea. Nahihiya siyang namula, tumanggo, at nagtanong, pumasok ka sa landas ng makalangit na paggising. Ngumiti si James at sumagot, nagawa ko. Dumaan ako sa 4 na pagsubok ngunit hindi ako kumpiyansa na malalampasan ko ang mga natitira, kaya umalis ako. Na-encounter kita sa 3 pagsubok. Hindi ko inaasahan na mayroon tayong ganoong kasaysayan. Para sa iyo, ang mga alaalang ito ay kasaysayan lamang, ngunit para sa akin mula noon, ang iyong mga alaala ay ang aking kinabukasan. Ang powerhouse na lumikha ng landas ng makalangit na transformasyon para sa paglikha ng mga nakaraan at tunay na pasasalamat sa kasalukuyan, ikaw, nagawa kong tumalikod sa landas ng kasamaan kung hindi mo ginawa ang parusa ng Chaos Lightning para sa akin, baka mas lumayo pa ako sa landas ng Energy Deviation at tuluyang natupok ng masasamang puwersa. Baka sa mukha ni Thea ang pasasalamat habang nakatingin kay James ng may pagmamahal sa mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4406. Huminto si James para gamutin ang mga sugat niya. Bagamat medyo malala ang mga sugat, hindi naman ito nakamamatay, kaya mabilis itong naka-recover. Thea, ibabalik kita sa kasalukuyang base ng Heaven Eradicating Sect. Buntis ka ngayon at hindi dapat maging walang ingat. Sa kritikal na sandali na ito, ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga. Kapag ligtas ka na lang mapapahinga ang isip ko, sabi ni James habang nakatingin kay Thea. Tumanggo si Thea at sinabing, okay, mag-iingat na ako mula ngayon. Kaagad pagkatapos, inihatid ni James si Thea at bumalik sa base ng Heaven Eradicating Sect. Pagkatapos, umalis siya at pumasok sa Chaotic Void, na nakahanap ng isang walang nakatirang lugar upang baguhin ang kanyang aura at muling ipagpalagay ang hitsura ni Wyatt. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling bumalik sa Doom Race ngunit ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay, habang ang impostor na ipinadala ng Heaven Eradicating Sect ay naglaho. Ipinagpatuloy ni James ang kanyang pagsasanay, naglalakbay sa iba't ibang universo. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa Doom Race. Ang salita ng pagliligtas ni Thea ay kumalat sa buong Greater Realms, at pagkatapos lamang matanggap ni James ang impormasyong ito ay bumalik siya sa Doom Race. Sa isang mansyon sa Mount Doom, umupo si Yemima sa tapat ni James. Kumunat ang noo ni James at sinabing, hindi ko ine-expect na ganito pala ang mangyayari sa Dooms habang wala ako.
Lumapit sa amin si James mula sa human race at iniligtas ang matron ng human race, si Thea. Paano ipagpapatuloy ni Sir Yori ang kanyang plano? Nagtaka rin si Yemima, narinig ko mula sa mga elder ng clan na noong panahong iyon, si James ay nakulong at nasugatan, ngunit binuksan ni Zizel ang porma sayon, pinayagan siyang umalis. Tanong ni James, ano ang pakikitungo kay Zizel? Alam niyang pinagkadalubhasaan ni James ang Blythe Omniscience, kaya paano niya mabubuksan ang barrier formation ng maluwag sa loob para sa kanya? Novel drama. Sumagot si Yemima, sino ang nakakaalam? Walang kabuluhan na pag-usapan ang mga bagay na ito sa puntong ito. Hintayin natin na bumalik si Sir Yori at magdesisyon. Saan nagpunta si Sir Yori? Bakit hindi pa siya bumalik pagkatapos ng napakalaking insidenteng kinasasangkutan ng lahi natin? Nagtatakang tanong ni James. Nagkibit-balikat si Yemima at sinabing, wala akong ideya. Bumalik si James sa Doom Race. Sa kasalukuyan, lahat ng nasa Doom Race ay nag-iisip tungkol sa kung bakit binuksan ni Zizel ang formation. Kung hindi dahil sa kanya, hindi makakatakas si James. Gayunpaman, wala pa rin si Sir Yori, kaya walang nang ahas na harapin siya. Bukod dito, hindi nila siya mahanap kahit na gusto nilang tanungin siya. Medyo misteryoso si Zizel. Walang sino man sa Doom Race ang nakakaalam kung nasaan siya sa mga panahong hindi siya kusang loob na nagpapakita. Sinubukan din siyang hanapin ni James para mang-alap ng impormasyon. Gayunpaman, hindi niya makita ang kanyang aura sa kabila ng pagpapalawak ng kanyang divine sense sa buong Doom Race. Kaya, wala siyang pagpipilian kundi manatili sa Mount Doom, linangin at hintayin ang pagbabalik ni Yori. Gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Yori kapag nalaman niyang nailigtas si Thea. Samantala, dumating si Yori sa loob ng restricted area sa likod ng mga bundok ng Cloud Race. Ang restricted area sa likod ng bundok ay protektado ng barrier formation. Gayunpaman, ang pinakamalabas na porma sayon ay hindi maaaring hadlangan siya. Tahimik na dumaan si Yori sa pinakalabas na layer at lumitaw kung saan nakakulong si Soren. Medyo matagal nang nakakulong ang lalaki sa lugar na ito. Sa panahong ito, nakipag-usap siya kay Soren, umaasang makuha ang Blythe Omniscience. Gayunpaman, hindi nakikiisa si Soren. Mayroon siyang isang kondisyon para ibigay ang Blythe Omniscience, kailangan ni Yori na kumawala sa kanyang pagkakakulong at payagan siyang umalis sa formation. Sa labas ng formation, nakaupo si Yori na naka-cross-legged. Soren, nakipagkompromiso ako sa abot ng aking makakaya, sabi ni Yori, nakatingin sa porma sayon sa harap niya. Isang walang magawang ekspresyon ang lumitaw sa matanda niyang mukha. Ngayon, ang magagawa mo lang ay magtiwala sa akin, kung hindi, hindi magtatagal ang iyong pisikal. Katawan ay ganap na nawasak. Kapag nawala ang iyong katawan, mawawala rin ang iyong kaluluwa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4407. Haha. Sa loob ng formation, umalangaw-ngaw ang isang malakas na tawa. Yori, stop wasting your breath. Uulitin ko, ibibigay ko sa iyo ang Blythe Omniscience kung mapaalis mo ako sa formation na ito. Kung hindi, walang puwang para sa negosasyon. Ang pasensya ni Yori ay nawala, at siya ay tumayo, malamig na sinabi, sa tingin mo ba ay makapangyarihan ka pa rin tulad ng nakaraan? Hindi mabilang na iyan ang bumagsak sa iyong pisikal na katawan, malayo ka sa iyong dating sarili. Ngayon, madali kitang mapapawi. Matagal ko nang inihiwalay ang aking sarili sa buhay at kamatayan. Hindi pinansin ni Soren ang mga pananakot ni Yori. Huminga ng malalim si Yori, pinilit ang sarili na manatiling kalmado. Mayroon na akong 9 na token, ang huli ay nasa pagmamay-ari ng human race. Nahuli ko na si Thea Callahan, ang matron ng human race, upang pilitin ang mga powerhouse ng tao na ibunyag ang lokasyon ng token. Sa paghusga sa oras, 1 siglo na lang ang natitira bago ang deadline. Pauwi na ako ngayon. Kapag nakuha ko na ang huling token, gagamitin ko ito para i-undo ang formation at palayain ka. Hihintayin ko ang iyong magandang balita. With that, hindi na nagsalita si Soren. Hindi rin nagtagal si Yori at umalis sa lugar dahil kulang siya sa oras. Ang 3,000 taong deadline na ibinigay niya kay James ay umabot sa 100 taon lamang. Sa pagbabalik sa Dooms, nalaman niya ang mga pangyayaring naganap. Damn it!
Sa pangunahing bulwagan, si Yori ay namumula sa galit, naglalabas ng nakakatakot na aura na nagpang-inig kay Kamat sa bulwagan, na hindi nang ahas na huminga. Zizzle Dalibor. Umungol siya. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong Doom Race. Whoosh! Tahimik na lumitaw ang isang anino. Zizzle, alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Tumayo si Yori sa harapan niya, nakatingin sa anino sa ibaba niya. Bakas ang galit sa mukha nitong matanda na. Mahinahong sumagot si Zizzle, anong mga pagkakasala ang tinutukoy mo? Naging malamig ang boses ni Yori, nakapasok si James sa ating lahi, at natrap mo siya sa formation at nasugatan mo pa siya. Bakit mo siya pinakawalan sa pamamagitan ng pag-ando ng formation? Ipinaliwanag ni Zizzle, ang kasalukuyang James ay hindi nakatulad ng nakatagpo ni Kamat. Nasa huling yugto na siya ng Omniscience Path H's 8th stage, na naintindihan pa niya ang Blythe Omniscience. Maaari niyang sirain ang Doom Race kung lalabas siya ng todo, at ang buong Doom Universe ay maaaring gumuho. Dapat ba nating isakripisyo ang ating buong lahi? Para lang pigilan siya. Mukha namang nagulat si Yori pagkarinig nito. Siya ay nasa mga huling yugto ng ikawalong yugto ng Omniscience Path. At natutunan niya ang Blythe Omniscience. Paano ito posible? Ang Omniscience Path para sa human race ay matagal nang naputol. Kanina, paano niya makakamit ang ganoong tagumpay sa napakaikling panahon? At saka, paano niya natutunan ang Blythe Omniscience mula kay Soren? Tumingin siya kay Kamat at nagtanong, totoo ba ito? Saglit na nag-alinlangan si Kamat at pagkatapos ay sinabi, totoo na naabot na niya ang mga huling yugto ng Omniscience Path H's 8th stage. Hindi ko alam kung talagang pinagkadalubhasaan niya ang Blythe Omniscience. Hindi ko pa nakita kung ano ang Blythe. Parang Omniscience, base lahat sa sinabi ni Zizzle. Nobela drama. Nang marinig ito, umupo si Yori, ang mukha nito ay nagpapakita ng mapagnilay-nilay na ekspresyon. Siya ay nag-iisip sa isang naiisip. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, Zizzle, maaasahan ba ang impormasyong ito? Nagsalita si Zizzle, bago matrap si Soren, nakatagpo ako ng ilang beses sa kanya at nasaksihan ang Blythe Omniscience. Bagamat basic lang ang pagkaunawa ni James dito, naintindihan niya ang Blythe Omniscience. Ang pagkakaroon ng teknik na ito ay naglalagay sa kanya sa isang halos walang kapantay na posisyon. Maaari ko sanang itago siya dito, ngunit ang Doom Race ay nagpasya na sana namin nabayaran siya ng mabigat na halaga. With Blythe Omniscience, paano ito nakuha ng lalaking ito? Nakilala ba niya si Soren, at naipasa na ba ito sa kanya? Naging seryoso ang ekspresyon ni Yori. Siya ay nagpunta sa matinding haba upang makuha ang Blythe Omniscience. Ngayon, ibang tao mula sa human race ang nagpakita ng parehong pamamaraan, na nag-iwan sa kanya na hindi mapalagay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4408. Sa pagbabalik ni Yori, nalaman niyang nailigtas si Thea. Bagamat nag-aapoy siya sa galit, alam niyang isinaalang-alang ni Zizzle ang kapakanan ng buong lahi, kaya't pinipigilan niya itong masyadong pagsabihan. Ang tanging bagay na ikinagulat niya ay kung gaano kabilas ang pag-unlad ng cultivation base ni James, at nakayanan niyang makayanan ang mga pag-atake ni Zizzle. Gayun din, paano nakalusot si James sa Dooms? Naglabas siya ng utos, Kamat, pumunta ka at alamin kung paano nakapasok si James sa atin. Mayroon tayong protection na mountain formation na nagbabantay sa atin, kaya imposibleng makapasok ang mga tagalabas. Kung nakapasok si James, tiyak na may traidor sa ating lahi na nakikipagsabuatan sa human race, at kumikilos bilang double agent. Nagresulta ito sa pagliligtas nila kay Thea. Sige, iimbestigahan ko kaagad, sagot ni Kamat. Bahagyang iwinagayway ni Yori ang kanyang kamay at sinabing, you may go. Mabilis na umalis si Kamat nang walang pagkaantala. Noon lamang lumingon si Yori kay Zizzle at nagtanong, Zizzle, ano ang iyong pagtatasa sa kasalukuyang sitwasyon? Nagtanong si Zizzle, Sir Yori, anong aspeto ang tinutukoy mo? Novel drama. Tanong ni Yori, ano ang tingin mo kay James? Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Zizzle, siya ay talagang isang henyo, tahimik na bumangon nang hindi nakakakuha ng maraming pansin. Ang unang pagkakataon na nakilala niya ang kanyang sarili sa Greater Realms ay noong siya ay nakipaglaban sa Kamat. Panahon, hindi siya kapantay ni Kamat. Ngayon, walang kahirap-hirap siyang crush.
Sa kasalukuyang Greater Realms, kakaunti lang ang makakapantay sa kanya. Nagbigay si Zizzle ng isang kumikinang na pagsusuri kay James. Sa kasalukuyan, hindi pa niya naaabot ang ika-9 na yugto ng Omniscience Path. Ang kanyang pisikal na katawan ay magiging immortal kapag naabot na niya ang yugtong iyon. Sa oras na iyon, siya ay magiging mas kakilakilabot kaysa kay Soren. Nang marinig ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Yori. Siya ay naglagay ng maraming pagsisikap upang makuha ang Blythe Omniscience, at ngayon, isang tao mula sa human race ay natutunan din ito. Ito ay walang alinlangan na banta sa kanya. Ipagkalat ang utos, tugisin ang lahat ng tao sa loob ng Greater ng malamig, isang malakas na hangarin sa pagpatay ang lumabas sa kanyang mga salita. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Zizzle na magtanong, Sir Yori, ano ang balak mong gawin? Ang lahi ng tao ay hindi na ang parehong lahi na dating inapi. Kung lipulin mo silang lahat, magagalit ka kay James, at walang sino man ang makakayanan ang kahihinatnan ng kanyang galit. Gusto kong pilitin si James na magpakita ng sarili, walang pakialam na sagot ni Yori. Maaari ko siyang patayin hanggat naglakas loob siyang humarap sa akin. Hindi na magiging banta ang human race kapag namatay na siya. Ang pagpatay sa kanya ay magtitiyak sa aking walang hanggang pamamahala. Ang hitsura ni James ay nakaramdam ng pananakot kay Yori. Kailangan niyang alisin ang bantang ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi niya alam kung nasaan si James sa ngayon. Kaya naman, kinailangan niyang gumawa ng matinding hakbang para mapilitan si James na humarap at harapin siya. Saglit na nag-alinlangan si Zizzle bago sinabing, dahil nakapagdesisyon ka na, gagawin ko ang iyong mga utos. Ipapaabot ko ang iyong utos at tipunin ang lahat ng pangunahing lahi sa Greater Realms upang pag-isahin ang kanilang mga puwersa at lipulin ang mga tao sa loob ng ating nasasakupan. Walang awa ang dapat ipakita, dapat silang patayin ng walang pagbubukod. Go ahead, mahinang iwinagayway ni Yori ang kanyang kamay. Nawala si Zizzle sa bulwagan. Habang nakaupo si Yori sa kanyang upuan sa unahan, masuyong minasahe niya ang kanyang mga templo. James, oh James, napakabilis mong bumangon, tahimik na umakyat sa tuktok. Talagang nakakagulat, at dapat kang mamatay, at mamatay ng mabilis. Hindi ako magpapahinga hanggat hindi ka namatay. May bisyo ang mukha ni Yori. Pagkatapos umalis sa pangunahing bulwagan, ipinarating ni Zizzle ang mga utos ni Yori at inutusan ang mga sugol ng Dooms na ipasa ang mga utos sa lahat ng pangunahing lahi sa Greater Realms. Dapat nilang lipulin ang human race sa buong malawak na kalawakan ng Greater Realms. Anuman ang lakas o base ng paglilinang, ang bawat tao ay dapat patayin. Nangangahulugan ba ito ng ganap na pagpuksa sa human race? Hindi ba masyado na itong ginagawa ni Sir Yori? Puksain ang lahat ng tao, ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4409. Sa isang sandali, ang lahat ng mga pangunahing karera ay natalo, hindi sigurado kung paano magpapatuloy. Hindi sila makapagpasya kung susundin ang utos ni Yori at papatayin ang lahi ng tao o susuwayin siya. Ang ilan sa mga pangunahing karera ay umiwas sa pagkilos, ngunit ang mga mahihina at ang mga naghahanap ng pabor sa Doom Race ay nagpadala kaagad ng kanilang mga puwersa, novel drama. Nagpadala sila ng mga powerhouse upang maglibot sa mga hindi kilalang lugar, na nagsimula ng massacre sa human race. Walang taong makakatakas sa kamatayan. Sa sandaling iyon, hinawakan ng takot ang mga puso ng human race sa buong Greater Realms. Nahaharap sa walang awa na pagpatay ng mga kakilakilabot na nabubuhay na nilalang, sumigaw sila sa langit, ngunit ang kanilang mga pagsusumamo ay nahulog sa mga bingi, at ang kanilang mga tawag sa lupa ay hindi nasagot. Sa pansamantalang kanlungan ng Heaven Eradicating Sect. Damn it, sumpa ni Thea. Tumayo siya sa pinakaharap, dumidilim ang kanyang mukha habang ang isang malakas na aura ay lumabas mula sa kanyang loob, na naging sanhi ng panginginig ng hangin sa kanyang paligid at nabalisa ang kawalan sa kanyang harapan. Ang iba pang senior na awtoridad ng Heaven Eradicating Sect ay nagsusuot ng mga ekspresyon ng galit. Habang inilabas ni Yori ang utos, hindi mabilang na mga tao ang namatay sa buong Greater Realms sa loob lamang ng isang buwan. Karamihan sa mga taong ito ay mga regular na magsasaka na hindi man lang nakarating sa divine rank. Madam Thea, pakiusap na utusan kaming umalis sa bundok at labanan sila.
Dapat tayong manindigan kahit na ito ay magbuwis ng ating buhay. Hindi ko kayang mamuhay sa ganitong kaduwagan. Pakiusap, Madam Thea. Pakiusap, Madam Thea. Sabihin sa lahat ng tao sa buong Greater Realms na lumaban hanggang kamatayan, dagdag ng isa pa. Hindi tayo maaaring tumayo ng walang ginagawa at panoorin ang ating mga kapatid na namamatay. Sa pangunahing bulwagan, maraming powerhouse ng Heaven Eradicating Sect ang lumuhad na ang isang tuhod sa lupa. Huminga ng malalim, pinigilan ni Thea ang kanyang galit at sinabing, "Thea, more hard the situation, the more we must remain calm. Yori has caused all this chaos to force James into open." Gusto nilang patayin siya, pero hanggat nabubuhay si James, may pag-asa para sa human race. Kung siya ay mamatay, natatakot ako na ang sangkatauhan ay tuluyang makulong sa kawalan ng pag-asa. Hindi nawala ang katwiran ni Thea. Hindi niya alam kung ano ang kasalukuyang ginagawa ni James, at hindi siya nang ahas na makipag-ugnayan sa kanya ng madalian. Sa sandaling ito, sa likod ng Mount Doom, nakaupo si James na naka-cross-legged sa isang bato. Nalaman na niya ang mga kinikilos ni Yori. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at lumitaw ang mga imahe sa kanyang isipan. Hindi mabilang na mga powerhouse mula sa iba't ibang lahi ang sumalakay sa maliliit na mundo, walang awa na pinatay ang mga tao doon. Ang mga tao ay nahulog na parang mga langaw sa harap ng lakas ng mga dayuhang powerhouse, ang kanilang mga bangkay ay nahuhulog sa mga pool ng dugo. Umaagos ang mga ilog ng dugo, at nakatambak ang mga bundok ng mga bangkay. Ang nakakatakot na tanawing ito ay karaniwan sa maraming mundo. Ang mga pag-iyak ng kalungkutan, paghingi ng awa, at desperadong panaghoy ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Yumigting ang kanyang mukha, at nakakuyom ang kanyang mga kamao nang tumaas sa loob niya ang pag-akyat ng intensyon ng pagpatay. "Damn it," sambit niya, tinukso na sisingilan at harapin si Yori sa isang nakamamatay na labanan, na nagtatapos sa ugat ng lahat ng paghihirap na ito. Gayunpaman, pinigilan niya ang sarili sa huling segundo. Kung mas kritikal ang sitwasyon, mas kailangan niyang manatiling kalmado. Kahit na hindi mabilang na mga tao ang isinakripisyo, kung siya ay walang ingat na nagpahayag ng kanyang sarili kay Yori, at natalo, ang sangkatauhan ay mawawalan ng pag-asa. Habang siya ay nabubuhay, mayroon pa ring pagkakataon para sa human race na bumangon at ibalik ang tides. Ano ang dapat kong gawin? Paano ko mapipigilan ang pagpatay na ito? Naging mas kalmado si James, ngunit ang kanyang puso ay napuno ng pagkabalisa. Kailangan niyang makahanap ng solusyon ng mabilis, dahil ang bawat araw ay nangangahulugan ng mas maraming buhay ng tao ang nawawala. Kung mas maaga niyang naisip kung paano lutisin ito, mas kaunti ang mga nasawi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4410. Sa isang iglap, napuno ng hindi mabilang na mga iniisip ang isip ni James. Sa una, nilayon niyang tahimik na makisama sa Doom Race at alamin ang lahat tungkol sa kanila. Gayunpaman, gumawa si Yori ng matinding mga hakbang at iniutos ang genocide ng human race sa buong Greater Realms. Hindi na niya kayang magtago pa, tamang panahon na para ipakita ang sarili. Dahan-dahan siyang tumayo at may bahid ng kawalang interes ang kanyang bloodlust. Lumabas si James sa likod ng mga bundok. Pagdating niya sa harapan ng bundok, si Yemima ay bumungad sa kanya. "Hindi ba dapat nasa closed-door meditation ka? Bakit ka lumabas?" Napatingin si Yemima kay James na sumulpot sa harapan niya. Isang kaakit-akit ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sinulyapan siya ni James ngunit hindi siya nagsalita. Lumayo siya mula sa Mount Doom, iniwan ang kanyang unang lugar na may isang hakbang. Siya ay muling lumitaw sa pangunahing tuktok sa susunod na sandali. Nag-aalinlangan ang mukha ni Yemima habang bumubulong, "Anong problema kay Wyatt? May hindi tama sa kanya." Naramdaman ni Yemima na may mali, ngunit hindi niya mailagay ang kanyang daliri sa kung ano iyon. Nang maramdamang napunta na si James sa pangunahing rurok, gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa nito, kaya sinundan niya ito doon. Sa Apex Main Hall, yumuko si Kamat at nagulat. "Sir Yori, walang aksyon ang Major Clan. Ilang menor de edad na angkan lang ang tumupad sa aming mga utos, ngunit pinapatay lang nila ang mga mahihinang tao na may mababang antas ng kultibasyon. Ang mga tunay na kapangyarihan ng human race ay nagtago na, at ang kanilang kinaroroonan ay hindi alam." Ang mga matandang bugger na ito,
Dumidilim ang mukha ni Yori habang malamig niyang sinabi, alam lang nila kung paano kumilos ng mapagsamantala. Sa sandaling ito, lumitaw si James. Si Yori, na nakatayo sa pinakaharap, ay sinulyapan siya. Lumapit si James, lumilitaw sa pangunahing bulwagan, kinulong ang kanyang mga kamao at magalang na tumatawag, Sir Yori. Bahagyang sumenya si Yori, anong problema? Magsalita ka. Tinanong siya ni James ng mahinahon, narinig ko na nag-utos ka na patayin ang lahat ng tao sa buong Greater Realms. Tumango si Yori, oo, ginawa ko. Tinanong pa siya ni James, bakit mo ito gagawin? Ano ang layunin sa likod ng kalupitan na ito? Novel drama. Masyadong mabilis na lumago ang kapangyarihan ni James. Hindi ko ito maaring magpatuloy. Gusto kong pilitin siyang ihayag ang kanyang sarili para maalis ko siya, sagot ni Yori. Bahagyang ngumiti si James at sinabing, ganun ba? Sa tingin ko gusto mong gamitin ang pagkakataong ito para makipag-deal sa kanya at pilitin siyang ibigay ang Blythe Omniscience, tama ba ako? Sinulyapan siya ni Yori at mahinahong sinabi, gusto ko ang Blythe Omniscience at ang kamatayan ni James kasama nito. Sir Yori, may plano po ako, mungkahi ni James. Go on, udyok ni Yori. Ipinaliwanag ni James, hatiin natin ang ating mga puwersa. Maaari kang manatili sa likod upang protektahan ang lahi ng kapahamakan at hintayin si James na magpakita ng sarili. Pupunta ako sa Cloud Race upang hanapin si Soren at ipaalam sa kanya ang tungkol sa sitwasyon. Mapipilitin siyang ibigay sa iyo ang Blythe Omniscience. Ipinagpatuloy ni James, si Soren ay kasing lakas ng Grand Patriarch ng human race. Bagamat maaaring wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan, hindi siya tatayo habang ang human race ay nahaharap sa pagkalipol. Kung ibibigay niya ang Blythe Omniscience, maaari tayong makiisa sa mga powerhouse mula sa ibang lahi at maalis siya. Inihayag ni James ang kanyang diskarte, at nakinig si Yori habang tumango siya bilang pagsang-ayon, mukhang magagawa ang planong ito. Nang marinig ito, nanumpa si James, Sir Yori, makatitiyak ka. Tutulungan kita talaga sa pag-agaw ng Blythe Omniscience mula kay Soren. Sa mismong araw na taglay ko ang Blythe Omniscience ay iyon din ang araw na si Soren ay magwawakas. Gayunpaman, nag-iba ang tono ni James habang nagpatuloy, maaaring hindi ako maniwala ni Soren kung lalapitan ko siya ng walang dala. Mapagpakumbaba kong hinihiling na ipasa mo sa akin ang mga token, para madala ko sila. Nahulog si Yori sa pagmumuni-muni. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, ikanaway niya ang kanyang kamay, at 9 na token ang lumutang sa kanyang harapan. Ang mga token na ito ay dumaan patungo kay James. Nang matanggap ang mga token, ipinahayag ni James ng may determinasyon, nangangako ako na hindi kita pababayaan. Zizzle, malakas na sigaw ni Yori sa kawalan.